So dito na po tayo sa listening part. Basahin ulit natin itong instruction. So 1 and 2, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So makinig daw sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So pakinggan natin yung audio and then piliin natin yung tamang sagot sa sinabi sa audio. Makinig pong mabuti. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 아버지께서 키가 크세요? 1. 네, 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네, 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요, 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요, 아버지께서는 네팔에 사세요. Okay, so isa pa po, makinig. 1번 아버지께서 키가 크세요? 1. 네, 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네, 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요, 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요, 아버지께서는 네팔에 사세요. Okay, so ngayon, sagutan naman po natin. So ano kaya yung tamang sagot doon sa tinanong sa audio? So again, yung sabi, 아버지께서는 키가 크세요. 아버지께서는 키가 크세요. So alin kaya ang sagot dyan? So, kung di mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi. Surahin po muna natin. 아버지께서 키가 크세요. 아버지께서 키가 크세요. So 아버지 is father, tatay. Keso again, honorific ng subject particle i or ga. Kiga 크다, yung adjective natin meaning again tall. Matangkad. Meron lang seyo, so ito po is honorific na present tense na ginagamit. Seyo. Ibig sabihin, nagbibigay ng paggalang doon sa subject sa pinag-uusapan. So ano kaya ang sagot sa tanong na iyan? Number 1, sabi, 네, 아버지께서는 집에 계세요. 네, 아버지께서는 집에 계세요. So 네 is yes. 아버지 again, tatay, father. 계서는. So ito namang 계서는, honorific po yan ng topic marking particle na un or 는. 집. So 집 is bahay, house. Merong location marking particle. And then yung verb natin dito, 계시다, meaning to stay. To stay. No? So, ibig sabihin, nasa or nag-i-stay daw sa bahay si tatay. Yun yung sabi sa number 1. So, mali po yan. No? Kasi hindi naman tinatanong kung nasaan si tatay. Kaya mali po yung number 1. So, number 2 naman, sabi, 네, 아버지께서는 키가 크세요. 네, 아버지께서는 키가 크세요. So yes, si tatay ay kiga 크다, matangkad. No? So same adjective yung ginamit sa sagot. So kapag ganito, actually madali lang ito sagutan. Same yung adjective sa tanong, same din yung adjective na maririnig mo sa sagot. So yun na yung clue po ninyo. So the correct answer is number 2. So matangkad ba si tatay mo? Yes, matangkad si tatay. My father is tall. Number 3.
tingnan natin kung bakit siya mali. Sabi dyan, 아니요. 아버지께서는 회사원이세요. 회사원이세요. So, ibig sabihin naman po nito, si tatay daw ay 회사원. 회사원 is company employee or staff or clerk, company clerk. Nagtatrabaho sa company. Sigurahin po muna natin. Ito naman pong iseo, so parang honorific form lang yan ng ieo or yeo. Is, are lang po yan. So, no, my father is a company employee. So yun po ibig niyan sabihin. So mali, hindi naman tinatanong kung anong trabaho ni tatay. Number 4, 아니요, 아버지께서는 네팔에 사세요. 네팔에 사세요. So, 아니요 is no again. 아버지께서는. So, ibig sabihin si tatay daw, Nepal. So, Nepal is yung bansa, Nepal. Merong which is location marking particle. And then, saseyo, meaning lives, nakatira. Present tense. No? So, yung verb dyan is salda. Salda. And again, tanggalin yung ta para makuha yung stem. Stem natin is sal, di ba? To live, sal. Siyempre, didikitan natin yan ng she, honorific, since kagalang-galang yung subject natin. And nagiging irregular po again yung L. Basta nag-i-start yung conjugation sa either N, P, or S. Kaya po kailangan mo siyang tanggalin. And of course, ang idadagdag natin dito sa polite present tense is oyo. So oyo, since nag-end yung she sa any other vowel na E. So instead of adding oyo, yung polite present tense po, pag dinagdagan mo lang she is nagiging se, yo. So yun po yung dahilan kung bakit naging ganyan yan. So pakitandaan nyo. So basta present tense, bibigay honorific, galang doon sa subject, nagiging seyo po yan. Polite present tense. Kaya siya naging sa seyo. So, ibig sabihin, nakatira sa Nepal si tatay. So again, hindi naman tinanong kung saan nakatira yung tatay. Kaya mali po yung number 4. So number 2 naman tayo. Makinig pong maigi. 2번. 여동생이 몇 명이에요? 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. Okay, sa isa pa po, makinig. 2번. 여동생이 몇 명이에요? 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. Okay, so ngayon, sagutan naman natin itong number 2. So kung narinig mo yung tanong talaga, madali lang po itong sagutan. So sabi kasi, 여동생이 몇 명이에요. 여동생이 몇 명이에요. 나인tindihan mo yung 몇 명, masasagutan mo to. So ito siya, hindi talaga naintindihan. 여동생이 몇 명이에요. 여동생. So 여동생, ibig sabihin po is younger sister. Kababatang kapatid na babae. Merong subject particle. 몇. 몇 is ilan, how many. Madalas sinusundan ng mga counting units. So yung counting unit natin dito is myong, meaning tao yung binibilang po natin. So ang basa po talaga dito is 몇. 몇. T sound. Pero since kasunod niya is M, kaya siya nagiging N sound. So sabi, 면, 명. 면, 명. 면, 명. So ilang tao. Yung iyeyo, pwedeng is, pwedeng pwedeng are. Sa polite present tense. So ibig sabihin,
how many younger sister do you have? So ilan daw yung younger sister niya? Nagtanong ng ilan? How many? Siyempre, pag nagtanong ng how many, yung hahanapin mo sa sagot is may number dapat. And yung counting unit na Myong, pag binibilang yan, pure Korean numbers, yung kadikit dapat niyan. So isa-isahin natin yung choices. Number 1, 학생 이에요. 학생 is student. 이에요, yung is or or are. Ibig sabihin, she is a student. She is a student. So walang kinalaman sa tanong. No? Then ang tanong is Myong. Hindi yan sumasagot sa tanong na ilan. Next. Number 2. Sabi, 부지런 해요. 부지런 해요. So bujiron heyo, ibig sabihin po niyan is diligent, masipag. So hindi rin po yan sumasagot sa tanong na ilan, kaya mali po yan. She is diligent, siya ay masipag. So mali po yan. Number 3, 한명 있어요. 한명 있어요. 한명. Han is one, 명 is counting unit for tao. Merong isoyo, ibig sabihin to have. Sa Tagalog, meron. Meron akong isang younger sister. So nawala na yung subject, omitted na. Ganun po kasi sa Korean, basta obvious na yung pinag-uusapan, tinatanggal na nila yan. So sabi niya lang dito, I have one. No? So meron daw siyang isa. So yan lang po sa choices yung may number. Han, one. Pure Korean, and may counting unit na Myong, tao. So, siya yung sumasagot sa tanong nung sinabi sa audio. So, that's the correct answer. 한명 있어요. Merong isa. I have one. Number 4. Alamin natin kung bakit to naging mali. Myanmar 있어요. Myanmar 있어요. So, Myanmar is yung bansa na Myanmar. Yung A is a location particle. Isoyo, again, pwedeng to have. Yung isang meaning niya, to exist. So pag pinagsama tong dalawa, sa Tagalog, nasa. Ibig sabihin, nasa Myanmar. Nasa Myanmar. So again, hindi naman tinatanong kung nasaan. So hindi yan sumasagot sa tanong na Myong. The correct answer is number 3. So dito naman tayo sa kasunod, number 3 and 4. Basahin natin yung instruction. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So sabi lang dyan, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So merong conversation, pakikinggan natin and aalamin natin tungkol saan yung pinag-uusapan nila. So makinig pong mabuti. 3번부터 4번까지. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. Okay, so isa pa, makinig pong mabuti. 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. Okay, so medyo mahaba yun. Pero kung narinig mo yung abuji, omoni, so dapat masagutan mo yan. Binanggit si abuji, si omoni. Tungkol ba saan yun? Si abuji, tsaka si omoni. Kung hindi mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? 사비 naman ng babae, 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. So, ibun. Ibun, ibig sabihin po niyan is this person. So, yung bun para po yung myong pero honorific. Ibig sabihin, ang tinutukoy is tao. Meron lang paggalang sa subject.
So meron lang subject particle din. So this person, Duloba she. So Mr. Duloba or Miss Duloba, ibig sabihin. Abuji seyo. Abuji, tatay. Merong seyo, present tense, honorific lang po yan. Na is or or are. Sabi niya, is this person your father, Miss Duloba? Sa Tagalog, itong tao na ito ba ay tatay mo, Miss Duloba? Sabi naman ng babae, ne. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. Nag-agree siya. Sabi niya, ne, yes. 그리고, and. 그, meaning that. 옆에, meaning 옆, beside, katabi. So, 계신. So again, 계시다 po ito. So yung 계시다 po kasi, meaning yan to exist din or to stay. Yan po yung honorific ng ita. Ita. So same lang sila. Mas magalang lang po ito to exist, to stay. So pag pinagsama rin po itong tsaka 계시다, meaning din po niyan nasa, no? Para mas madali nyo maintindihan. Nasa. Nag-i-exist sa or is in, is on, is at sa English. Bunun. So again, tao yung tinutukoy. Person. With topic particle. J is my. Aking. Omoni, nanay, mother. Seyo again, honorific ng yeyo, is or are. Sabi niya, yes, and that person beside is my mother. Same po ibig sabihin sa English. Tagalogin natin. Sabi niya, oo, at yung tao na nasa tabi ay aking nanay. Same po yung ibig sabihin ng babae. So kahit hindi mo naman maintindihan lahat yan, basta alam mo yung abuji, narinig mo yan, narinig mo rin yung omoni. So tungkol ba saan yan? So, kaduk ba yan? Family? Huyang ba yan? Hometown? Nai ba yan? Edad? Age? Chingu ba yan? Friend? So of course, the correct answer is number 1. Kajuk. Si abuji, si tatay, tsaka si nanay ay related sa family. So tungkol sa family yung pinag-uusapan. Number 1 is the correct answer. So paki-take note din po yan, mga sinulat ko kung hindi pa yan alam, and make sure na i-memorize yan. So buburahin ko na po and then proceed tayo sa number 4. Makinig pong mabuti. 4번. 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 아니요. 제 동생은 키가 작아요. Okay, sa isa pa po, makinig. 4번. 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 아니요. 제 동생은 키가 작아요. So, sagutan naman natin siya. So again, kahit hindi mo yun maintindihan lahat, pwede mo siyang sagutan. Basta marinig mo yung term na kiga kuda. Kiga kuda. So, tungkol ba saan yun? Yung kiga kuda. So, kung hindi mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 사비 naman ng babae, 아니요. 제 동생은 키가 작아요. 아니요. 제 동생은 키가 작아요. So 동생, ibig sabihin po niyan is younger sibling. Merong do, also, or to. Din sa Tagalog. Nichanan, she. So Miss Nichanan. Pangalan, chorom, meaning like, katulad. Kiga koyo. So kiga koyo is tall, matangkad. So yung sabi po dyan, is your younger sibling tall like you
also Miss Nichanan. Sa Tagalog, yung younger sibling mo din ba, Miss Nichanan, katulad mo na matangkad? So yun po siya yung Tagalog. Sabi naman ng babae, 아니요. So no, hindi. 제 동생은, so my younger sibling is 키가 작아요. 키가 작아요 meaning short, maliit. Kabaliktaran ng 키가 커요. Sabi niya, my younger sibling is short, maliit. So ano ba tong 키가 커요, 키가 작아요 na iyan? Songgyok ba yan? Personality or characteristics? 외모, looks or appearance? 직업, occupation. 취미, hobby. So of course, 키가 커요 and 키가 작아요 are looks or appearances. No? Appearances. So that's the correct answer. Kaanyuan sa Tagalog. So number 2 is the correct answer, and make sure na i-memorize po yung mga vocabulary na hindi pa alam dyan. Proceed na po tayo sa number 5. So sabi sa number 5, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So makinig sa kasunod at piliin yung pinaka-tamang idudugtong na salita. So yun po yung ibig niyang sabihin. So merong sasabihin sa audio, piliin lang natin yung appropriate na salita na pwedeng idugtong doon. So makinig pong mabuti. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 게임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요. Okay, sa isa pa, makinig pong mabuti. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 게임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요. Okay, so kung narinig mo yung tanong, sabi, 남동생이 있어요. So kahit yun lang yung marinig mo, pwede mo po itong sagutan. 남동생이 있어요. Kung di mo talaga na-gets, ito po yung sinabi. Sabi sa audio, 푸엉 씨는 남동생이 있어요. 푸엉 씨는 남동생이 있어요. Sabi, Mr. or Miss Puong, merong topic particle, 남동생. So 남동생 is younger brother. Merong subject particle, and then 있어요, to have, to exist, sa Tagalog, meron. So meron ka bang younger brother, Mr. or Miss Puong? So ano kaya yung magandang idugtong dyan? Number 1, sabi, 가족은 베트남에 살아요. 가족은 베트남에 살아요. 가족 is family with topic particle. Vietnam is Vietnam with location marking particle. Sarayo meaning to live, nakatira. So nakatira daw sa Vietnam yung family niya. So mali po yan. Again, hindi po yan sumasagot sa tanong nung lalaki. Ang tinatanong is younger brother lang. Next, number 2. 남동생은 지금 게임해요. 남동생은 지금 게임해요. So 남동생, younger brother with topic particle. 지금 meaning now.
Game heyo meaning to play a game. Naglalaro. So naglalaro daw ngayon yung younger brother niya. So again, mali po yan. Hindi sumasagot sa tanong ng lalaki. Tinatanong lang is kung meron ka bang younger brother. Number 3, sabi, 가족은 지금 베트남에 없어요. 가족은 지금 베트남에 없어요. 가족. 가족 is family with topic particle. 지금 also is now. Vietnam. Again, Vietnam with location marking particle na e. 없어요 meaning none. Wala. Wala sa Tagalog. Sabi, wala daw sa Vietnam ngayon yung family niya. So again, malayo po sa tanong ng lalaki. So the correct answer obviously is number 4. Yan na lang yung natitira. Sabi, 남동생은, so yung younger brother niya daw, 없고, 없다. So ibig sabihin wala, no? Merong gu at sa Tagalog or and, upa, ibig sabihin po niyan is kuya. Kuya with subject particle and then isoyo. Isoyo. Sabi niya, wala daw siyang younger brother. Pero, or at, meron daw siyang kuya. So again, yung term na upa, ginagamit lang po yan pag yung speaker is babae. So hindi po yan pwedeng gamitin ng lalaki. So ito po yung sumasagot din sa tanong ng lalaki, kung meron ba siyang kapatid na nakababatang lalaki. Sabi niya, wala akong younger brother, meron daw siyang kuya. So that's the correct answer. So make sure po na i-take note yung mga vocabularies na na-discuss natin. Malaking tulong po yan pagdating nyo sa exam. So hanggang dyan po muna. Anyong!